Hello, good morning kabayan, kamusta po kayo? And for this video ay share ko lang po ulit sa inyo yung about sa pagbabayad ng amilyar for this year 2026. Kaya kung first time mo pa lang or bago ka pa lang magbabayad ng amilyar ng inyong real property tax, ayan, this video is for you at alamin natin kung ano ba yung mga kailangan nating dalhin, ano ba yung mga requirements at saan magbabayad ng amilyar. So, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And kung kayo po ay subscriber ko na, alam niyo naman po na every after ako magbayad ng amilyar yearly ay nag-update ako or nag-upload ako ng vlog about dito sa pagbabayad ng amilyar. And for this year, January 20, 2026, kanina lang po ako nakapagbayad ng amilyar namin. And dahil nga nag-announce yung LGU namin na hanggang January 31, 2026 ay meron pang 15% discount. So sa lahat ng magbabayad, so habol na po kayo para males pa yung babayaran yung amilyar. So sayang din yung 15% discount. Kung ang tanong niyo po ay kung saan magbabayad ng amilyar ay kung saan po yung munisipyo or lugar ng property ninyo. For example po, yung bahay at lupa nyo ay nandyan sa Batangas. At kung saang city or anong municipality ng Batangas ba kayo nakatayo yung property nyo or yung lupa nyo kung nasaan man. And punta po kayo sa munisipyo at ito po yung mga kailangan nyong dalhin. So, kailangan po ng copy or photocopy, kahit photocopy lang po ng title or tax declaration. So, kung wala pa po kayong title, pwede po yung tax declaration. If ever na via Pag-ibig po kayo kumuha ng bahay at lupa, so meron po silang binibigay na copy ng title ng inyong kinuhang property. So, pwede po yun yung dalhin nyo. And then, pwede rin po na tax declaration copy. Ayan. And, yun, pera. Kailangan nyo magdala ng pera. So, ayun lang po kapag first time nyong magbabayad ng amilyar. If ever naman, previously nakapagbayad na kayo, pwede po yung resibo na lang po ang dalhin nyo. Doon sa previous year ng resibo na pinagbayaran nyo, makikita nyo na po nila doon yung details. So, kaya okay lang po na resibo na lang po yung dalhin nyo. And pagdating nyo po doon sa munisipyo, ito po yung process na dito sa aming LGU. So, magpapa-assess po muna kayo. So, kailangan nyo pong ipakita itong resibo or yung tax declaration or yung title ng property. I-assess nila yan, i-check nila, and then, sila na rin yung magbibigay ng computation. Parang yun yung statement of account. Doon mo makikita kung magkano yung discount, magkano yung total na babayaran, or kung may penalty, magkano yung penalty. Ayan, magpa-assess po muna kayo. Hindi po kayo dediretso sa cashier kasi hindi po kayo entertain sa cashier hanggat wala po kayo noong assessment form or yung statement of account na merong computation ng pagbabayaran. And kapag na-receive nyo na po yung assessment or yung statement of account na pagbabayaran nyo, ay i-check nyo po kung tama yung address, kung tama yung title number, kung tama yung details, i-compare nyo po dun sa title or dun sa tax declaration kung tama yung title number at saka yung address at saka yung name. Ayan. Para kapag binigay na sa cashier, diretso ano na lang yun, payment na lang. Ayan, nagpunta nga po ako kanina, so medyo maraming pila kasi today pala is last day ng business permit, kaya sobrang dami din yung tao doon. At marami din talaga nagbabayad ng amilyar kanina. Sa cashier nyo po ibibigay yung bayad para mabigyan kayo nitong ganitong resibo. Ayan, ganito po. Bali, dalawa po yung, sa isang property kapag house and lot, dalawa po yung magiging resibo. Kasi dalawa din po yung assessment niya. Isa pong amilyar para sa bahay at isa pong amilyar para sa lupa. Kaya, every property, kapag merong building po yan o bahay or kung ano man na nakatayo dyan, na nakaregister, dalawa po yung resibo na makukuha nyo. And update po para sa aming LGU, pwede silang tumanggap ng payment via online. Ipa-flash ko po sa screen. Ayan, pwede daw sila sa Maya, sa GCash, or sa via Land Bank online payment. And kasi before, mayroon pong nagtanong sa akin kung pwede daw bang magbayad via credit card. So, hindi po. Ang option lang po is cash at saka yung via online payment, GCash, Maya, at saka via Land Bank online payment.
And sa mga nagtatanong kung pwede daw bang hulugan, yes, pwede pong hulugan ang amilyar. So, hanggang 4 na installment po yan. So, January 1 to March 31, yun yung first. April 1 to June 30, second installment. And then, July 1 to September 30, installment. And then, number 3. And then, fourth installment is yung October 1 to December of the year. Ayan. Kung babayaran niyo po ng full, sabihin niyo po sa cashier, ibibigay niyo po yung pera, yung total amount na babayaran niyo kung full. And kung installment, sasabihin niyo po sa cashier na installment niyo po babayaran yung amilyar niyo. At para po sa mga penalty, ganyan, depende po kung gaano katagal o ilang months na delay yung inyong payment. So, meron po yung katumbas na presyo na penalty. Kaya, mas okay na every year ay magbayad tayo para mabawasan or hindi tayo madagdagan ng penalty charge. So, sayang din yung malaking charge na madadagdag every year kapag hindi tayo nagbayad. And ang alam ko, start ng November ay kukolect na sila ng amilyar. For example, last November 2025, nag-start na silang mag-collect ng amilyar for the year 2026. So, meron po yung discount. So, mas early kang nagbayad ng amilyar, mas malaki po yung discount na makukuha para ma-less yung pagbayad ng inyong amilyar. So, I hope po nasagot ko yung mga tanong sa ating pagbabayad ng amilyar at yung updates for the year 2026. So, thank you so much for watching. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!